Guys, this is Kevin Gambao and you are watching D Sports TV. What is up mga Lodi? Welcome back to our channel. Today pag-uusapan natin ang malaking laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Brazil sa FIBA Olympic Qualifying Tournament Semifinals. Can our Filipino dribblers break the Brazilian curse at makuha nga ang spot para sa finals? At kamusta na nga ba si Kai Sotto? Tara at pag-usapan natin yan. Pag-usapan muna natin si Kai Sotto. Sa laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Georgia ay nasaktan nga itong si Kai Sotto. Hit the deck very hard there. Pasahid ako nahulog tapos hindi ko siya nakita. Nung nabagsakan niya ako parang may nag-click sa kanang rib ko eh. So, tapos di ako makahinga ng maayos for ilang seconds, for ilang minutes. So, tinatry ko habulin yung breath ko. So, ayun, ang bilis na pangyayari. Di ko in-expect kasi biglaan. Tapos yun nga. At ayon nga dito kay Homer Sison ay maglalaro tonight si Kai Sotto kontra sa Brazil. Ayon nga sa kanyang pahayag, it's too big a game to sit out with so much at stake. For both Gilas and Kai Sotto's legacy, there is a strong belief that round-the-clock treatment Kai has been receiving will allow him to perform at a high level against the top Brazilians. So yun, ipagdasal natin mga Lodi si Kai Sotto. Sana ay mawala lahat ng sakit at makapag-perform nga ito at makapagpamalas ng kanyang Gilas kontra sa Brazil. Ang Gilas Pilipinas ay 2 wins away na lamang from clinching a spot para sa Paris Olympics. Pero ang susunod na kalaban nila ay ang Brazil, ang number 12 rank sa buong mundo. Undefeated sila laban sa Pilipinas. Pero sa tingin ko, kaya natin to. At pag-usapan natin ang mga players na dapat abangan dito sa kupunan ng Brazil. First up, Lucas Diaz, ang 6'10" power forward na masasabi nating sniper from beyond the arc. Ang 2023 Brazil League MVP na ito ay magdiriwang ng kanyang 29th birthday sa araw na ito. Masasabi ko lang, Gilas needs to lock him down at limitahan ang kanyang long range shots. Masusubukan ng ating mga defenders. Sunod naman si Bruno Caboclo, ang 6'9" center na may pinakamaraming NBA experience sa team. Masasabi ko na all-around player nito, kaya umiscore, rumebound, at dumipensa. Sa laban nila kontra sa Cameroon, nagpakitang Gilas siya with 2 3-point shots at 4 boards. Andyan din si Leo Mendel. Ang 6'7" small forward na ito ay isang sharpshooter with a 55% clip. Sanay ito sa Asian style of play dahil naglalaro ito sa Japan B-League. Huwag din natin kalimutan si Yago dos Santos. Kahit 5'9" lamang ito, he leads Brazil in assist, averaging 6 per game. Ang reigning Adriatic League Finals MVP ay masasabi nating napakagaling na facilitator. Kailangan hadlangan ng Gilas Pilipinas ang playmaking nito. At syempre, andyan pa si Marcelo Huertas, the ageless 41-year-old na pinaka-veteranong player sa koponan. With NBA experience and storied career in Spain, masasabi ko na malaki ang matutulong nito para sa koponan ng Brazil. Sa laban nila kontra sa Cameroon, nagpakitang Gilas ito with 7 assists, 5 rebounds at 4 points. Gaya nga ng sabi ko sa ating last video, sa tingin ko ay magiging bakbakan talaga ito, lalo na at 2 panalo na lamang ang kailangan ng parehong kupunan para makarating sa Paris Olympics. So yun mga Lodi, ano sa tingin nyo? Kaya bang talunin ng Gilas Pilipinas ang Brazil at makapasok sa finals? I-comment nyo na ang predictions nyo sa baba. Sana ay patuloy lamang tayong sumuporta sa Gilas Pilipinas. Laban Pilipinas, puso! Thank you for watching. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-subscribe ka na sa ating channel. Paki-follow na rin ang ating Facebook page, Utak Pilipinas. Again, this is D Sports TV. Paalam.